yung kahalagahan ng papel ng China sa ating ekonomiya, no? Sila ang pinakamalaking trade partner natin sa pamumuhunan. Itong mga nakalipas sa taon, alam naman natin hindi naging matumal, no, yung investment flow mula sa China, pati yung turismo, no. Yung tourist arrivals mula sa China papunta sa ating bansa ay talagang lumagpak, no. Si President Trump himself, no, pupunta siya sa Beijing sa April, no, yung state visit niya. So hindi naman pwede na ang ating Pangulong Marcos Jr. at si Pangulong Xi magpupulong sila, ang pag-uusapan lang nila ay West Philippine Sea, no? I think that's malaking kawalan yun para sa atin kasi marami tayong issue na gustong erase sa China, no? Partikular na nung pagpapalawig ng ating ugnayang komersyo at ekonomiya. Prof, ano ho bang masasabi ninyo hinggil nga po dito sa alitan o sa pagitan po ng mga opisyal ng Senado at itong opisyal po ng Chinese Embassy dito po sa Pilipinas? Sa katunayan, umabot pa nga sa punto na irerekomenda, pinag-aaralang irekomendang ideklarang persona non grata ang ilang Chinese diplomats. Well, nakakalungkot na umabot doon sa ganong sitwasyon, no, yung kumbaga ay alitan, no, sa pagitan ng so far war of words, no, sa pagitan ng diplomatic mission ng China, yung embahada nila dito at una yung Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela at ilan sa ating mga mambabatas, no. So yun nga, mabuti naman at nag-step in ang ating Pangulo tungkol doon sa proposal o resolution mula sa Senado na ideklarang persona non grata yung ilan sa opisyal ng diplomat ng embahada ng China. So nagbanggit na yung ating Pangulo na yun, ang hakbang na yun ay parang worse, no? At kumbaga yung ibang options ang kanyang kinonsidera. Opo, pero gaano ho ba kadelikado ba ang pagpapahayag ng o pagsasabing persona non grata sa isang Chinese diplomat at lalo na isang senador, isang Senate President pa yung naririnig natin, Prof? Well, kasi may sa diplomasya meron tayong principle ng reciprocity. So kumbaga kung ano yung action na gawin natin, maaaring mag-invite yun ng similar action doon sa bansa na apektado, no? So alam naman natin napakahalaga din ang ating relasyon sa China. So although meron tayong dispute dito sa West Philippine Sea, hindi naman kasi yan ang kalakhan, no, ng ating relasyon sa China. So yung sa larangan ng ekonomiya, no, sa kalakalan, sa pamumuhunan, sa mga infrastruktura, mahalaga ang papel ng China sa atin. Kaya mainam na balansehin natin yung ating relasyon while asserting our position dito sa West Philippine Sea. Dapat we do it in a manner na measured, at the same time very composed yung language at yung projection, no, yung imagery na ginagamit natin para maiwasan nga na misconstrue o ma-misinterpret na yung opinion o yung personal na views ng spokespersons o ilan sa tagapagsalita ng ating pamahalaan ay makita o ma-portray, no, bilang parang opisyal na tindig o position ng ating pamahalaan na maaari makaapekto doon sa bilateral relations. Opo. Pero sa nakikita po ninyong respond ng Chinese Embassy hinggil nga po dito sa mga pahayag ng mga senador, nakikita ho ba ninyo na hindi ganoon kaseryoso? Sineseryoso ba ng Chinese Embassy itong mga pahayag na ito? O kumpiyansa sila na hindi hindi sila mapapaalis hanggat hindi nagsasabi ang Pangulo mismo ng Pilipinas? Well, mukhang ano, no, they're coming from a position of confidence. Siguro ang kanilang pananaw
yung palitan ng pahayag, no, magkaibang opinion pagdating dito sa issue ng West Philippine Sea o South China Sea kasi parehang yun may competing claims, no, yung dalawang bansa, pero siguro ang punto nila yun ay fair, no, kumbaga yung kanilang position titindigan nila, tayo din gano'n, no. Pero yung sa pananaw nila yung imagery, no, na parang caricature ng kanilang leader ay parang hindi katanggap-tanggap. Siguro parang sa kanila below the belt na 'yon at doon sila nag-react, no. So yung parang ano nga yung tinatawag ito parang wolf warrior, no, na parang kumbaga parang na-trigger talaga sila doon sa isang parang imagery na ginamit ni Commodore Tariela doon sa kanyang presentasyon sa isang academic forum sa Maynila, ano, kung saan ginamit niya nga yung pagsasalarawan ng ni Pangulong Xi Jinping, no, na parang caricature, no, caricature yung format, no. So sa kanila yun ay parang ano nga, no, parang smearing daw o slandering yung kanilang leader at yun talagang nagprotesta sila at yun isang immediate trigger nitong exchange of rhetoric, no, at heated words sa pagitan ng embahada ng China at ng ilan sa ating opisyal ng pamahalaan. Opo, pero papaano naman po ito magiging o makakaapekto sa foreign policy po ng ating pamahalaan? Well, alam naman natin na tayo ang host ng ASEAN ngayong taon, no? At siyempre, meron tayong mga nililinya na mga programa kung saan nais natin na ang ating mga kapitbahay sa ASEAN, yung ating mga dialogue partners gaya ng China ay dumalo, no? At magpadala sila ng mga high level na delegasyon, no? So siguro mainam na yung temperatura o yung tension ay pababain natin at para hindi tayo ma-distract sa ating mga priorities, no. So kasama na din diyan yung code of conduct dito sa South China Sea, pero maliban doon, no, meron din tayong mga issue sa ekonomiya na kailangan din nating plantsahin, ayusin at kailangan natin ang partisipasyon ng China doon, no. So mahalaga na yung ating pangulo at yung ating Department of Foreign Affairs ay kumbaga ma-impress doon sa lahat ng ating opisyal yung restraint, yung hinahon at siyempre yung firm, consistent na messaging at siguro ibigay natin sa mga commentators, influencers, vloggers, no, yung caricature, no, yung political satire, caricature at wag na lang sigurong panghimasukan ng ano, no, ng ating pamahalaan yung larangan na yan, no, kasi meron naman tayong different actors that can do that, no. Siguro yung ganong klaseng tindig ay makakatulong para matingnan tayo na very stable at consistent at rational actor, less emotional. Kailangan natin yan dahil tayo ang chair ngayong taon at yun marami tayong agenda na nais natin ang suporta ng lahat, no, ng miyembro ng ASEAN at ng ating mga dialogue partners kasama ng China. Opo, dapat bang panagutin ni Commodore J. Tariela yung ginawa po niyang presentasyon, caricature po nga ng Pangulo ng China, Prof? Well, siguro meron namang proseso para diyan siguro, no. Pero ang mahirap kasi is, alam naman natin siya ang si Commodore Tariela ang spokesperson ng Coast Guard sa West Philippine Sea at isa siya sa muka ng kampanya natin para i-raise yung awareness ng publiko hinggil sa usapin sa West Philippine Sea, no. So kung siya man ay ma-sideline o ma-marginalize, baka naman isipin ng ating mga kababayan na parang nag-cave in tayo, no, o nag-give in tayo dito sa hiling ng China at
yun, no, maapektuhan yung krusada, no, o yung kampanya para dito sa information awareness sa West Philippine Sea. Pero sa kabilang banda naman, um, yun nga, may kaakibat na konsekwensya kasi yung mga binibitawang salita, no, at yung imagery na ginagamit sa mga presentasyon. So siguro moving forward, mas dapat mas maingat at mas consistent, mas firm, pero disciplined, no, yung ating language at yung ating portrayal, yung presentation natin para patuloy yung kampanya natin doon sa usapin sa West Philippine Sea, pero not at the expense, no, of affecting naman yung ating bilateral relations. Opo. So So, siguro baka may baka kausapin si Commodore Tariela, at yun nga, sabihin sa ating mga spokesperson na yung ganong klaseng ano, siguro yung projection o presentation, yung mga ganong slides, no, hangga't maaari kung pwedeng iwasan, iwasan na lang. opo, Prof. Ang pagtanggi ba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon sa mga panukalang ideklarang persona non grata ang ilang opisyal nga ng Chinese Embassy ay nagpapatunay na malaking kawalan ng Pilipinas ang China sa ating bansa? Um, Malaki kasi yung magiging epekto niyan, no, kung sakaling matuloy yun, no. So nabanggit natin kanina yung kahalagahan ng papel ng China sa ating ekonomiya, no. Sila ang pinakamalaking trade partner natin. Sa pamumuhunan, itong mga nakalipas sa taon, alam naman natin hindi naging matumal, no, yung investment flow mula sa China, pati yung turismo, no. Yung tourist arrivals mula sa China papunta sa ating bansa ay talagang lumagpak, no, kumpara doon sa mga tourist arrivals mula sa China na pumunta sa ating mga kapitbahay sa Asia, no. Particular na halimbawa sa ano, mga South China Sea coastal states din ito, no. Vietnam, Malaysia, Indonesia, malalaking arrivals na dumating sa kanila. So sa atin ay talagang yung disparity, no. So halimbawa ay mga nasa 2 million yung dumating sa Malaysia, sa atin wala pang 300,000, no. So kumbaga yung pag-igting ng tensyon sa pagitan natin at ng China at itong mga insidente dito sa West Philippine Sea plus itong exchange of words, no, ito recently, talagang hindi nakakatulong 'to para ma-improve yung economic ties sa pagitan natin. Kasi nirelax na natin yung ating visa policy sa kanila, no, para makahikayat ng mas maraming mga turista mula sa China na silipin ang ating mga holiday destinations, no. Pero yun nga, eto ngang sumabog nga itong exchange of words sa pagitan ng opisyales ng embahada ng China at ng ilan sa ating opisyal. So kumbaga parang mixed message, no. On the one hand, gusto ng ating tourism department na padamihin yung tourist arrivals mula sa China at on the other hand naman, ito meron tayong ganitong klaseng exchange of words na siguro kung nababasa yan ng mga turista mula sa China, baka may agam-agam sila o nagdadalawang isip silang pumunta kasi nga mainit yung issue at kung turista ka, ayaw mo namang malagay sa alanganin yung bakasyon mo, no. So mainam, no, na kumbaga pababain itong temperatura na ito para itong ating economic ties naman ay umusad. Opo. Prof, bago ko ulit pasa kay partner Admar, sa tingin po ninyo, magkakasundo ba ang Pilipinas at ang China sa kabila nga o sa gitna nga ng mga alitang nangyayari ngayon, particularly sa West Philippine Sea at itong mga pahayag ng ilang opisyal ng gobyerno laban din sa China? Well, palagay ko yung opening at yung posibilidad ay nando'n naman lagi, no. Ito ngang mga nakalipas na buwan, no, sunod-sunod yung mga foreign leaders na pumunta sa China, no. Nandiyan yung Pangulo ng South Korea,
si Pangulong Macron ng Pransya, yung Prime Minister ng Ireland at ng Finland, yung Prime Minister ng Canada, no? Si PM Carney, at pinakahuli itong UK Prime Minister si Keir Starmer, no? So itong mga bansa na to, meron din silang issue sa China, no? So siguro yung influence operation, yung alleged allegation na election interference ng China sa kanila, meron silang trade issues din, no? Pero sa kabila no, nakikita nila na mahalaga pa rin na gawing stable yung relasyon nila sa China at kumbaga pag-usapan ng maayos yung differences, no? So tayo, palagay ko mainam din no, na tingnan natin yung mga developments na ito kasi itong mga bansa na to excuse me, close US allies din sila, no? Gaya ng Canada, UK, South Korea. Yung mga bansa na yan, long-standing treaty allies and partners, no? NATO partners ng US. Yung si President Trump himself, no, pupunta siya sa Beijing sa April, no? Yung state visit niya. So hindi naman pwede na ang ating Pangulong Marcos Jr. at si Pangulong Xi magpupulong sila, ang pag-uusapan lang nila ay West Philippine Sea, no? I think that's malaking kawalan yun para sa atin kasi marami tayong issue na gustong erase sa China, no? Particular na nung pagpapalawig ng ating ugnayang komersyo at ekonomiya. So siguro yung opening at possibility lagi nandun, pero we have to take the initiative, no? I think yung positive step yung visa free para sa mga Chinese tourists at recently nagkaroon din ng political dialogue sa pagitan natin at ng China dito sa Cebu. I think it's also a welcome development. Yung negotiation para sa Code of Conduct, patuloy yan. So palagay ko dapat yung mga ganitong klaseng dialogo at kumbaga ay negotiation ay magpatuloy at kumbaga mabigyan din ng sapat na coverage, no, ng ating mga kasamahan sa kaibigan sa media para naman sa ating publiko kumbaga masabi natin na hindi lang naman West Philippine Sea yung pinag-uusapan at hindi lang naman West Philippine Sea yung issue sa pagitan natin at ng China. May buntag, Ginoong Lucio, sir. Si Admar po ito. Maayong buntag po. Opo, sir, meron pong nabanggit itong si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard kaugnay sa tanong kung bakit hindi lang po DFA yung dapat na magsalita ukol nga po dito sa mga issue na ito, lalo na dyan sa issue po sa West Philippine Sea. Meron daw silang konsepto na nabanggit niya na many voices, one message. Ano po ang nakikita nyo po rito? May advantage o disadvantages po ba ito na magkaroon tayo ng maraming mga tagapagsalita, lalo na kung usaping geopolitical po, ugnayang panlabas po ang pinag-uusapan, Prof? Well, sa akin palagay, kung sa patakarang panlabas, mas mainam na yung ating kagawaran ng ugnayang panlabas, no, yung DFA, yung manguna, no? Para syempre yung mensahe, yung manner ng delivery ng message ay consistent at firm, no? At syempre professionally trained sila para diyan, no? Ngayon, kung merong mga particular na insidente dito sa West Philippine Sea o South China Sea, maaari sigurong kumbaga ay yung spokesperson ng Coast Guard o ng ating Navy ay kumbaga magbigay ng mensahe, no? Pero siguro mainam na yung mga geopolitical issues or foreign policy issues ay kumbaga i-defer sa DFA at kumbaga ay kasi yun naman talaga ang mandato nila. Mas makakatulong yon para matingnan tayo na parang coherent yung ating messaging, consistent at kasi parang yun naman talaga ang prevailing na practice, no? Karamihan din ng ating kapitbahay pagdating sa issue ng South China Sea, ang nagsasalita talaga ay yung kanilang Ministry of Foreign Affairs, no?
o sa kaso natin yung ating DFA, no. So I think mas maganda 'yon para at least maiwasan na makita tayo na parang iba-iba yung spokesperson on the single issue sa China Sea. Pero may value naman, no, yung interagency kasi may coordination naman yan, no. Halimbawa sa NSC at itong National Maritime Council. Pero yun nga, mas mainam na palagay ko, no, sa pagdating sa South China Sea at sa foreign policy issue, ang nagsasalita, ang nangunguna, no, yung DFA. Kasi ang dami na nating may task force tayo on West Philippine Sea, may National Maritime Council, may National Security Council. So although meron namang sa level ng interagency meetings, coordination, na pag-uusapan naman yan, pero pagdating doon sa communicating especially to an international audience, mainam na nangunguna yung DFA para yun nga, maiwasan natin na itong mga ganitong klaseng parang insidente o yun nga na misconstrue o na misinterpret, maiwasan natin na hindi umabot sa diplomatic wrangling, no, o kumbaga diplomatic spot itong messaging natin. Opo, at sa kabila po nitong nakalipas na matinding world war, hanggang sa kasalukuyan natin, nagpapatuloy pa rin yung world war, no, ng Chinese Embassy at itong mga tagapagsalita din ng nabanggit natin kanina. Meron pong larawan na sinapubliko po ang Chinese Embassy na magkasama ang First Lady at ang Ambassador po ng China sa Pilipinas. And at the same time, una pa nito ay nabanggit din ng Palace Officer Undersecretary Claire Castro na talagang no, ayaw nga na magkaroon ng persona non grata itong mga Chinese officials o di kaya ipasara itong Chinese embassy. Anong nakikita nyo po dito? Kumbaga, magiging hudyat na ba ito sa panig ng gobyerno natin na dahan-dahan lang ang mga magiging pahayag po, Ginoong Lucio? Well, siguro, no, parang itong kung meron man siguro silver lining dito sa World War na ito yung siguro para nag-step in ng ating Pangulo na parang nagbigay na siya ng ceiling, no? Na parang okay, sige, matotolerate natin itong exchange of heated conversation, no, sa pagitan ng embahada ng China at yung kinatawan ng China dito sa ating bansa at ilan sa ating opisyal, pero hindi pa aabutin sa punto, no, na maapektuhan na talaga yung relasyon. So kasi yung pagdeklara ng persona non grata o yung mga similar actions, yun ay medyo parang extreme na, no. At kumbaga parang umabot na sa punto na yung relasyon ay talagang na-challenge na, no. So ayaw din naman na ipakita ng ating pamahalaan na yung relasyon ay nandun na sa yugtong yon, no. Kaya kailangan ng gumamit ng hakbang na yun, no, yung pagdeklara ng PNG persona non grata sa ilang opisyal na embahada. At nagsabi rin ng embahada na pag ang Pangulo nagsabi na unwelcome yung isa sa kanila, they work as a team. So kumbaga they will pack their bags and then they will close the embassy. Parang ganun yung suggestion, no. Although syempre it's also very bold, no, doon sa bahagi ng embahada ng China. Ito ay nagpapakita na parang sa tingin nila yung kanilang posisyon ay sinusuportahan ng kanilang Ministry of Foreign Affairs, kaya siguro medyo confident sila. So medyo parang nag-back off, no, yung ating pamahalaan. Nakita na parang ayaw naman umabot sa punto na gano'n, no? Lalo na all eyes are on us kasi tayo yung chair ng ASEAN ngayong taon. Opo, at nabanggit mo nga yung pagiging host din ng Pilipinas sa ASEAN. Sa tingin nyo po, ano po yung magandang aral na pwedeng mapulot po ng Pilipinas
sa mga kapitbahay nating bansa na meron ding halos ganito bang sitwasyon with China. Meron din silang dispute. Pero it goes beyond po sa dispute po ang ugnayan, Ginoong Lucio. Well, tama, no? Kumbaga, iba kasi yung approach natin sa ating mga kapitbahay. Siguro iba yung strategic culture, pero kasi yung behavior at practice ng mga kapitbahay natin sa ASEAN na may issue rin, sigalot sa China, dito sa South China Sea, halimbawa na yung Vietnam, no, at Malaysia, they prefer quiet, subtle diplomacy, direct dialogue with China. Yung Vietnam may mga insidente na talagang kung kailangan nila makipagbanggaan, ginagawa nila yon. Pero kumbaga hindi siya yung parang sustained na parang yung transparency campaign na inadapt natin, hindi yan ginagawa ng ating mga kapitbahay, no? Pero hindi ibig sabihin na hindi nila alam yung nangyayari, no? Pero kumbaga meron lang silang pinrefer nila o kumbaga ay mas ninais nila na erase sa issue sa China directly, hindi i-publicize para mas malawak yung negotiating space, mas malaki yung diplomatic space na pwede nilang kumbaga ay yun yung space na kung saan pwede sila maglaro, no? Pwedeng yung full options para makipag-negotiate sa China ay nandun, no? So kasi sa atin ngayon, dahil nga mainit itong issue na ito, kumbaga yung legroom din ng ating mga diplomats medyo naapektuhan. So hindi yan yung kaso para sa ating mga kapitbahay, no? So yun siguro isa sa mga takeaways ng itong World War na ito. Ayaw ng ating mga kapitbahay sa ASEAN na yung kanilang relasyon sa China ay madiktahan ng isang issue, itong South China Sea, no? Kasi nga mahalaga din, kagaya sa atin, napakahalaga ng China sa kanila pagdating sa ekonomiya. So, kumbaga, hindi naman na sinasang-ayunan nila yung ginagawa ng China sa kanilang katubigan o yung pag-claim ng China sa kanilang mga features, no? Diyan sa Spratlys, no? Hindi rin nila tinututulan din nila 'yon, no? Pero yung paraan nila ay kakaiba, no? Kumbaga, direkta sa China, tahimik, siguro meron silang shouting match, no? Pero in private, no? Hindi nila kailangan i-advertise, no? Hindi kagaya sa atin. At siguro sa tingin nila, no, epektibo yung approach na 'yon kasi yung relation nila with China hindi naapektuhan, no? Kahit na mainit yung tension nila dito sa South China Sea, nape-preserve nila yung overall stable relations with China na mahalaga para sa kanilang ekonomiya. Opo, and bilang panghuli na lamang po, sir, no, napapanahon na ba na magkaroon din ng pagpupulong ang kasalukuyang administrasyon? Kasi naalala ko dati, nagkaroon din ng National Security Council meeting ang Duterte administration kung saan naging kabilang po dito yung mga dating mga presidente, pero I think parang dalawa na lang ata yung presidente na pwedeng makadalo kung magpapatawag man. Ukol nga po dito sa usapin na to, si former President Rodrigo Duterte nasa ICC. Kasi meron po din po ako nakita na naging pahayag po si dating Pangulong GMA. Ukol nga po dito sa dapat paano ba tingnan yung relasyon ng Pilipinas sa China, at sinasabi niya dapat in a multifaceted way ang pagtingin natin. Dapat ikonsidera yung cultural, economic, trade, people-to-people ties, hindi lang unidimensional way na nakakonsentrate lang po sa mga island disputes dyan po sa West Philippine Sea, South China Sea po, Ginong Lucio. Well, siguro makakatulong, no, kung ang ating pamahalaan ay i-convince siguro yung mga dating leaders natin at kumbaga ay makakuha ng mga ideas, no, kung paano i-handle itong relation natin with China. Kasi may mga naging challenges din tayo. Ito namang South China Sea o West Philippine Sea ay
hindi naman 'to bago, no? So yung mga dating leaders din natin ay kumbaga ay naranasan din nila ito, pero paano nila na-maintain na ang relation with China ay stable, strong, no? At ang economic ties ay napapayabong sa kabila nitong hindi pagkakaunawaan, no? O yung competing claims dito sa South China Sea. So siguro makakatulong yon yung ganong klaseng meeting, gaya na nabanggit mo, halimbawa si dating Pangulong Arroyo ay nandyan pa, no? Si dating Pangulong Duterte ay nasa Netherlands na, no? So kumbaga ay yung ganitong klaseng meeting with former leaders, no, former presidents, malaki ang maitutulong para makuha yung kanilang suggestions, no, yung kanilang ideas, kung paano nila na-manage yung relation before. Lalo na ngayon, no, umiigting yung tension sa pagitan natin at ng China habang tayo ay chair ng ASEAN. No? So, palagay ko, may iaambag yung ganyang klaseng meeting. Opo. Sa huli siguro, Sir Lucio, nakikita natin na baga may kinalaman pa rin ang politika sa mga nangyayaring world war, no, ng ilang opisyal ng gobyerno laban sa China, considering nga, baga nag-iingay lamang sila. Sa tingin po ninyo, nag-iingay lamang para maging relevant dahil ang issue nga ng China at Pilipinas ay mainit na issue ngayon. Well, sa palagay ko hindi maganda, no, na itong foreign policy natin ay kumbaga itong domestic politics ay maimpluwensya, no, maapektuhan, no. O in a perfect world, no, dapat hindi, no. Kasi nga kung yung domestic politics natin ay medyo mainit, magulo, may bangayan, tapos idadamay natin yung relations natin with another country, siguro maapektuhan talaga yan yung relasyon natin, no, with a major trade partner, major actor like China, no. Kumbaga parang kung titingnan ng halimbawa na itong China is associated or affiliated with a certain political camp, no. Siguro yung ganong klaseng pagtingin, no, hindi nakakatulong, no. Kasi ang China naman, they're willing to work with any administration, eh. Yung kanilang prinsipyo daw ng interference ay isa yan sa anchor ng kanilang foreign policy, no. So kung sino man yung leader na nandyan sa US, whether it's President Trump or President Biden, haharapin nila yan at pag-uusapan nila yung mga issue, whether trade, whether security, no. So sa atin ganun din, no. So dapat hindi siya tinitingnan na parang may kulay, na may pinapaboran yung liderato ng China at therefore para nagiging malaking issue sa China yon, no, yung parang halimbawa yung isang kampo, political camp ay natitingnan na parang may pagkiling yung China para doon. Palagay ko, no, ang China, kung sino man yung gobyerno na nakaupo, pragmatic sila, eh, no? They're very rational. So kung sino yung nandyan, kakausapin, kung ano yung deal na kailangan ayusin. So tayo, yung ating domestic politics, hanggat maaari, no, iwasan natin na maapektuhan yan yung ating ugnayang panlabas, no? Kasi malaki yung magiging niyan, yung epekto sa ating imahen, lalo na ngayon nga tayo ang rotating chair ng ASEAN.